Magandang araw po, Ma'am Rain. Hindi ko naman talaga balak ikwento to kahit kanino. Hindi dahil sa nahihiya ako, pero dahil wala akong siguradong paniniwala kung totoo nga ba talaga ang lahat ng nangyari. Kasi minsan, kahit anong pilit mong unawain, may mga karanasang mas madaling ituring na panaginip kesa tanggapin bilang katotohanan. Pero ngayong gabi, habang iniinom ko ang huling baso ng red wine dito sa veranda ng bagong bahay namin sa Cavite, parang gusto kong alisin yung bigat ng ilang taon ko ng kinikimkim. Ako po si Marga. 33 na ako ngayon. May asawa at isang anak. Maayos ang buhay. Stable ang trabaho. Pero may bahagi sa akin na parang hindi pa rin buo. At yung kakulangan na yun, nag-ugat sa isang lumang baryo sa Visayas, kung saan ako unang nadistino noong 24 ako. Isa akong Community Development Officer para sa isang NGO. 2-year contract lang sana pero inabot ako ng 3 taon. At hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang karanasan na hindi ko na muling naranasan kailanman o naliwanagan kung totoo ba talaga yon. Sa unang tingin, ordinaryo lang ang baryo. Puno ng luma at bakbak na bahay. Karamihan gawa pa sa kahoy. Mga matatandang lalaki na nakakamisita kahit tanghaling tapat. Mga batang walang tsinelas pero may ngiti pa rin sa labi. Walang kuryente sa karamihan ng parte. At mahina ang signal. Yung tipong lugar na kapag sinabihan ka na may aswang o multo, hindi mo agad pagtatawanan. Pero ang pinaka hindi ko malilimutan ay yung bahay na laging bukas ang bintana. Pero wala namang taong lumalabas. Nasa may gilid ito ng kakahuyan. Ilang daang metro mula sa sentro ng baryo. Luma. Nababalutan ng gumagapang na halaman. Pero hindi mukhang pinabayaan. Parang binabantayan. Yun ang sabi ng matandang Aling Petra. May bantay diyan, iha. Hindi basta-basta pwedeng lapitan. Siyempre, hindi ko agad pinansin yon. Ako pa ba? Laking Maynila kaya ako. Hindi ako madaling madala sa mga kwento-kwento ng engkanto o multo. Pero simula nang tumira ako sa baryo, may kakaiba na akong napapansin. Tuwing 2:00 o 3:00 ng madaling araw, lagi akong nagigising na parang may bumubulong sa akin. Hindi boses, hindi salita. Pero parang may humihila sa damdamin ko. Parang sinasabi ng katawan ko na bumangon ako at lumabas. Sa umpisa nilalabanan ko. Pero dumating ang gabi na hindi ko na napigilan ang sarili kong sumilip sa bintana. At doon ko siya unang nakita. Isang lalaki. Maputi, matangkad, nakatayo lang sa gilid ng gubat. Liwanag ng buwan ang tanging ilaw. Pero malinaw kong naaaninag ang hubog ng katawan niya. Para siyang estatwang buhay. Nakahubad ng pang-itaas, may mga patak ng tubig sa balikat niya at basang-basa ang buhok. Akala ko nananaginip lang ako. Kaya pinikit ko ang mga mata ko. Kinusot pa nga. Pero pagdilat ko, nandun pa rin siya. Nakatingin sa akin. Hindi ako natakot. Hindi rin ako nagtanong. Parang natural lang. Parang may parte sa akin na matagal nang naghihintay sa kanya. Simula noon, gabi-gabi ko na siyang napapanaginipan. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba pero yung mga panaginip ko, masyadong detalyado. Masyadong detalyado para maging basta na lang gawa ng imahinasyon. Ramdam ko ang dampi ng hangin sa gubat, ang lamig ng hamog sa balat, at ang mainit na titig ng lalaking yon. Palagi siyang nandoon. Laging nakamasid, pero hindi nagsasalita. Pero kahit walang salita, naiintindihan ko. Gusto niyang lumapit ako. At gusto ko ring lumapit. May isa pang beses na nahuli kong may basang bakas ng paa sa tapat ng kubo ko. Wala namang ulan noong gabing yon. At sarado naman ang gate. May mga damo pa nga sa paligid pero may malinaw na marka ng mga paa. At isa lang ang ibig sabihin nun. May pumunta sa kubo ko nang hindi ko alam. Pero sa halip na matakot,
Ang unang pumasok sa isip ko, siya yun. Hanggang ngayon, hindi ko na alam kung anong klaseng kabaliwan ang nangyari sa akin doon. Pero hindi ako naghanap ng paliwanag. Hindi ko sinubukang alamin kung may ibang tao sa baryo na nakakita rin sa kanya. Kasi sa loob-loob ko, parang ako lang ang pinipili niyang lapitan. Parang ako lang yung nilalapitan niya sa pagitan ng gabi at liwanag. At sa bawat pagdaan ng gabi, lalo akong kinakalabit ng hindi ko maipaliwanag na init. Hindi lang sa katawan, kundi sa loob, sa puso, sa hininga. Hindi ko alam kung may hangganan ba ito o kung darating ang araw na mas mahihigitan pa yun ng totoo kong relasyon. Pero sa ngayon, ito muna ang gusto kong ikwento. Para sa inyo at para sa sarili ko na rin. Hindi ko alam kung handa na kayo sa mga susunod kong ikikwento. Pero simula pa lang to ng gabi na naging kapiling ko ang isang nilalang na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipipinta kung tao ba o engkanto. Hindi ko akalain na makikita ko siya ng personal. Akala ko, mananatili lang siya sa mga panaginip ko. Parang isang imahe sa ulap. Laging nandun, pero hindi mo mahawakan. Pero isang hapon, matapos ang outreach program namin sa kabilang sitio, na-late akong makauwi. Naglakad ako mag-isa pabalik sa kubo ko. Medyo maputik na yung daan kasi maulan ng umaga. Dumaan ako sa shortcut na may bako-bakong daan, malapit sa gilid ng kakahuyan. Habang papaakyat ako sa medyo matarik na bahagi, napansin kong may namumuo na ulap sa paligid. Hamog, makapal, basa, malamig. Napabuntong hininga ako. Napansin ko ring tahimik ang paligid. Wala man lang ibon. Wala ni isang kuliglig. Tapos, may kaluskos. Lumingon ako, pero wala naman. Pero paglingon ko ulit pabalik sa unahan, nandun na siya. Nakatayo sa gitna ng daan, basa ang buhok, nakaitim lang na pantalon, at walang suot na pang-itaas. At kahit napapalibutan siya ng hamog, naaninag ko pa rin ang mga detalyeng matagal ko nang sinusubukang tandaan sa panaginip. Yung pagkakahulma ng dibdib niya, yung balikat niyang malapad, yung tingin niyang matalim pero hindi nakakatakot kundi nakakakuryente. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako nakapagsalita. Hinintay ko siyang magsalita pero wala. Wala ring galaw. Parang pareho kaming frozen sa oras na yon. Pareho ring naguguluhan kung totoo ba to o hindi. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi ako natatakot. Kahit pa dapat ay matakot ako. Tinitigan niya ako ng matagal. Para bang tinitimbang niya kung dapat ba akong lapitan o hayaan. Pero bago pa man siya may gawin, bigla na lang siyang lumakad pa atras. Papasok sa gubat. Hindi tumakbo, hindi nagmamadali. Pero bawat hakbang niya, parang hinihila ang damdamin ko. Ang katawan ko parang sinasabing sundan ko siya. At yun nga ang ginawa ko. Ni hindi ko napansin na nadudulas na pala ako sa mga ugat at batong dinadaanan ko. Hindi ko na rin nararamdaman na nasusugatan ako sa mga dabong matatalim. Basta, sumusunod lang ako na parang wala na akong ibang naririnig, kundi ang yabag niya sa damuhan. Hanggang sa nawala siya. Bigla. Tulad ng paglitaw niya. Hinintay ko. Tumingin-tingin ako sa paligid. Umikot. Tinignan ko ang lalim ng mga puno. Tinawag ko pa nga ng mahina. Kuya? Oo, alam kong nakakatawa pero wala akong tawag sa kanya. Wala rin akong pangalan na maisip. Basta na lang kuya ang nasampit ko. Walang sagot. Wala. Maliban sa mga huni ng mga ibong bigla na lang nagbalik. Para bang biglang bumalik sa normal ang mundo. Umuwi ako ng gulong-gulo ang isip. Pawisan kahit malamig ang hangin. At basang-basa ang likuran ng palda ko sa damo. Pagdating ko sa kubo, dumiretso ako sa banyo. Naligo, naglinis. Pero pag upo ko sa kama, hindi ako mapakali.
Pakiramdam ko, parang may naiwan sa katawan ko. Parang may init na hindi maalis-alis. Pagbagsak ko sa kama, para akong nananabik. Hindi ko alam kung bakit pero napapikit ako ng mahigpit at bigla na lang na nariwa sa isip ko ang mukha niya. Ang mga mata niya, ang dibdib niyang basa pa ng hamog at yung paraan ng pagtitig niya sa akin. Hindi bastos, hindi marahas, pero puno ng laman. May sinasabi, may gusto. At doon nangyari yung hindi ko inaasahan. Hindi ko pa kailanman naranasan yun noon, kahit sa sarili ko. Pero noong gabing yon, napahawak ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin pero ramdam na ramdam ko ang init sa loob ng katawan ko. Hindi ito parang ordinaryong libog. Iba ito. Parang hinihila ang kaluluwa ko palabas, kasama ng bawat ungol na kinikimkim ko. Nagising ako madaling araw na pagod pero nakangiti. Nakatingin sa kisame. Iniisip kung anong klaseng pagkauhaw ba tong nararamdaman ko. At habang nakahiga ako, naamoy ko ang isang amoy na hindi ko maipaliwanag. Amoy ng lupa na basa ng hamog. Amoy ng kahoy na luma pero malinis. Amoy ng hangin sa kakahuyan. Tumingin ako sa pinto. Nakasara naman. Pero sa sahig, may bakas ng basang paa. Malaki, malalim ang bakas. Isa lang ang pumasok sa isip ko. Hindi ako nag-iisa kagabi. Hindi ko alam kung niloloko lang ako ng sarili kong imahinasyon. Hindi ko alam kung epekto lang ito ng matinding libog o stress. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ito basta kwento-kwento lang. Hindi rin ito gawa-gawa lang ng isip kong malikot. At doon ko napagtanto, nagsisimula na akong mabaliw sa kanya. Hindi ko na alam kung ilang gabi na akong hindi mapakali. Hindi naman ako nawala ng gana sa trabaho. Hindi rin ako nagkasakit. Pero simula nang makita ko siyang muli, nang gising at sa gitna ng gubat, para akong laging may hinihintay. Parang lagi akong nasa gilid ng isang bagay na hindi ko maabot. Kahit anong subok kong baliwalain, kahit magbabad pa ako sa community projects o makipagkwentuhan sa mga taga-baryo, hindi nawawala sa isipan ko yung mga mata niya. Lalo na tuwing gabi, kapag tahimik na ang buong baryo at ang tanging naririnig ko na lang ay ang lagaslas ng mga dahon sa labas ng bintana. Doon bumabalik ang lahat, lalo na ang pakiramdam na basang baka sa sahig ng kubo ko. Gusto ko mang isipin na hallucination lang yon pero hindi ko maikakaila na napunasan ko talaga yon. Hawak ko talaga ang basang tela. At may halimuyak pa talaga ng damong basa sa loob ng kwarto ko. At sino ba namang bibisita sa kubo ko ng ganun kaaga ng madaling araw? Hanggang isang gabi, sa mismong pista ng baryo, tuluyan na akong nayanig. Isang simpleng selebrasyon lang ang pista. May sayawan sa may basketball court, may palaro, at may misa sa maliit na kapilya sa umaga. Masaya ang lahat. At kahit paano, kahit isang gabi lang, parang nawala ang pag-iisa ko. Hanggang sa makaramdam ako ng hilo. Baka dahil pagod lang ako. O baka dahil sa kapeng matapang na iniinom ko. Pero imbes na tumuloy sa kubo ko, napagdesisyonan kong dumaan sa isang maikling daan pa uwi. Isang daang patag, walang ilaw, pero mas mabilis. Gabi na at ang liwanag lang ay ang bilog ng buwan sa itaas. Walang katao-tao. Tahimik. Pero hindi nakakakaba kundi nakakakuryente. Habang naglalakad ako, may narinig akong mga yabag. Hindi agad ako tumingin. Akala ko baka hayop lang, aso o baka. Pero tumigil ako nang marinig ko ang isang boses na mahinang tumatawag sa pangalan ko. Natigilan ako. Kasi hindi ko kailanman sinabi ang pangalan ko sa sinumang bagong kakakilala maliban sa barangay captain. At sigurado akong walang ibang tao sa daan na yon.
Lumingon ako ng mabagal. At doon ko siya muling nakita. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng punong akasya, nandun siya. Walang suot na pang itaas, basang-basa ang buhok niya. Kahit hindi naman umuulan. Ang katawan niyang kayumanggi pero mapusyaw sa liwanag ng buwan ay tila kumikinang. Hindi ako makakilos. Nilapitan niya ako ng dahan-dahan. Parang hindi dumidikit sa lupa ang mga paa niya. Pero nararamdaman ko ang presensya niya habang palapit ng palapit. Hanggang sa ilang dangkal na lang ang pagitan naming dalawa. Hindi kami nag-usap. Pero may tanong sa mga mata niya. Parang naghihintay siya ng pahintulot. At imbes na umatras ako, ipinikit ko ang mga mata ko. Ramdam kong lumapit pa siya. Ramdam ko yung init ng hininga niya sa pisngi ko. Tapos dahan-dahang dumampi ang mga labi niya sa leeg ko. Hindi marahas, hindi rin mapusok. Para bang sinusukat kung hanggang saan niya ako kayang lapitan. Namilipit ang laman ko sa loob. Parang may dumaloy na kuryente mula sa batok pababa sa gulugod ko. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa ilalim ng punong akasya. Basta, naramdaman ko na lang yung likod ko sa damuhan. Malamig, mamasa-masa, habang ang katawan niya ay dahan-dahang sumasayad sa ibabaw ko. Ang mga kamay niya ay dumadaloy sa bewang ko na para bang matagal niya na tong pinangarap hawakan. Hindi kami nagmamadali. Hindi rin kami nagbitiw ng kahit isang salita. Pero bawat galaw niya, bawat haplos, bawat sulyap, lahat may kahulugan. Lahat may lalim. Ramdam ko ang init ng balat niya. Ramdam ko ang kabog ng dibdib niya sa dibdib ko. At kahit wala akong ideya kung sino talaga siya, kung saan siya nanggaling, o kung bakit siya naroroon, sa gabing yon, hindi ako nagtanong. Sa gabing yon, hinayaan kong maganap ang hindi maipaliwanag. Wala akong narinig kundi mga pag-ungol na kinikimkim ko sa bibig ko. Wala akong naramdaman kundi ang katawan niya na parang hinulma para lang sa katawan ko. Wala akong inisip kundi ang bilis ng hininga namin. Ang lalim ng tingin niya at yung init na dahan-dahang tumutunaw sa bawat parte ng pagkababae ko. At nang matapos ang lahat, tumingin siya sa akin. Hindi siya ngumiti pero yung titig niya, para bang may kalungkutan. Para bang may gusto siyang sabihin pero pinili niyang hindi. Dahan-dahan siyang tumayo. Binaba ang mukha niya at hinalikan ako sa noo. Tapos, tumalikod siya. Walang salita, walang paliwanag. At tulad ng dati, nawala siya sa dilim. Umuwi akong hindi ko alam kung ano ang iisipin. Pagpasok ko sa kubo, nilako ang pinto. Umupo ako sa kama at nilaplap ko ang sarili ko sa salamin. Tinignan ko ang leeg ko. Ang balikat ko, pulang-pula. May mga marka ng halik. May galos sa hita. May bakas sa dibdib. Totoo ba to? Totoo ba ang lahat ng yon? O ako lang ba talaga ang nababaliw? Hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado ako. Sa gabing yon, hindi lang katawan ko ang ginising niya. Ginalaw niya ang parte ng sarili kong hindi ko alam na may ganung klaseng pagnanasa. At simula noon, alam kong hindi na ako basta-basta makakawala. Noong una akala ko isang beses lang yon. Isang gabi lang. Isang pagkakamali na uulit-ulitin ko lang sa isipan ko hanggang sa tuluyang mabaon sa alaala. Gaya ng isang matinding panaginip na ayaw mo nang bitawan paggising. Pero hindi eh. Hindi doon nagtapos ang lahat. Pagkalipas lang ng 2 gabi, nagising na naman ako ng madaling araw. Pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Basang-basa ang likod ng damit ko. Parang binuhusan ako ng tubig. At yung kama ko, amoy lupa, amoy damo, amoy gubat. Hindi ako nakatulog ulit. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-aasam.
Gusto ko siyang makita ulit. Gusto ko ulit yung paraan ng paghawak niya sa bewang ko. Yung init ng balat niya sa ilalim ng buwan. Yung hininga niyang dumadampi sa batok ko habang dumidiin siya sa akin. Hindi ako relihiyosa pero sa mga gabing yon, literal akong lumuhod sa kama at humiling sa kung sino mang pwedeng makarinig. Puntahan mo naman ulit ako, kahit isang beses pa. At dumating nga siya, gabi-gabi, paulit-ulit, palagi sa pagitan ng 1:00 at 3:00 ng madaling araw. Ang ginagawa ko na lang, sinasadya kong iwanang nakabukas ang bintana ng kubo ko. Kahit malamok, kahit may banta ng ulan. At kapag naramdaman ko na may malamig na ihip ng hangin na parang may kasabay na presensya, kusang bumabangon ng katawan ko. Hindi ko kailangang isipin. Hindi ko kailangang planuhin. Lalabas ako. Hindi nagsusuot ng bra. Nakaduster lang. At dahan-dahang maglalakad papunta sa gubat. Walang flashlight, walang cellphone, walang anino ng takot. Ang meron lang ay init sa pagitan ng hita ko. At yung kakaibang lakas ng loob na binibigay ng pagnanasa. Pagdating sa gilid ng punong akasya, lagi siyang nandun, naghihintay, nakatayo lang. Tahimik pero ramdam mo agad yung pag-aalab sa hangin. Hindi niya ako hinahawakan agad. Hindi rin siya nagsasalita. Pero kapag lumapit na ako sa kanya, doon na nagbabago ang lahat. Minsan, kinikis-kis niya lang ang pisngi niya sa leeg ko. Dahan-dahan, parang hayop na nangangamoy. Minsan naman, hihipan niya lang ang balat ko sa may balikat at mahahabol ko na ang hininga ko kahit wala pa siyang ginagawa. At kapag inilapat na niya ang mga palad niya sa bewang ko, tapos dahan-dahang itataas ang laylayan ng duster ko, doon na ako tuluyang nawawala sa sarili. Walang kahit sinong lalaki ang nakapagpadama sa akin ng ganun. At hindi lang to tungkol sa pagtatalik. Hindi lang to tungkol sa katawan. Parang sa bawat ulos niya, may parte ng kaluluwa ko na tinatamaan. Sa bawat pagdaing ko, parang may lumalabas sa akin na hindi ko alam na nandoon. Nagiging hayok ako tuwing gabi. Wala akong pakialam kahit madumihan ako ng damo, kagatin ako ng lamok, masugatan sa sanga. Ang gusto ko lang, siya. Ang bawat galaw niya. Ang bawat pagkakataon na bumubulong siya ng mga salitang hindi ko maintindihan sa tenga ko habang nakapatong siya sa akin. At pagkatapos, lagi siyang nawawala. Walang paalam. Basta na lang, wala. Iiwan niya akong basang-basa, nakahandusay sa lupa, nanginginig at hindi ko malaman kung uminit ang katawan ko sa sarap o nanlamig sa biglang pagkawala niya. At kahit dapat ay may bahid ng konsensya, wala. Wala akong pagsisisi. Ang meron lang ay gutom. Gutom na gusto ko ulit siyang makasama. Makalapit, mahalikan, mahawakan, madama. Ang mas malala, inaabangan ko na siya kahit sa araw. Sa tuwing dumadaan ako sa kagubatan, sinasadya kong pumasok kahit wala akong kailangan. Umaasa na baka makasalubong ko siya kahit isang sulyap lang. Hindi ko siya makita pero nararamdaman ko pa rin siya. Alam kong pinagmamasdan niya ako. Minsan habang naliligo ako sa poso, ramdam kong may nakatitig sa likod ko mula sa kakahuyan. Minsan naman, habang natutulog ako sa kubo, nararamdaman kong may gumagapang na hangin sa hita ko. Hangin na parang may kasamang palad. Pero hindi ako natatakot. Ang totoo niyan, naaadik na ako. Naaadik ako sa bawat haplos niya. Sa pagnanasa, sa pananabik, sa misteryo, sa katahimikang punong-puno ng kalaswaan. Hindi ko na kailangan ng cellphone, ng TV, o ng kahit sinong kausap sa baryo. Basta't gabi, basta at nariyan siya, ay sapat na.
Pero ang tanong na hindi ko maalis sa isipan ko ay, hanggang kailan ganito? At sino ba talaga siya? Tao ba siya? O may mas malalim na dahilan kung bakit hindi ko siya mahuli sa umaga? Hindi ko siya makunan ng litrato. At ni minsan, hindi ko siya nakitang may kasamang kahit sinong taga-baryo. At kahit pa sinasabi ng isipan ko na may mali na sa lahat ng ito, ang katawan ko ang laging nananaig. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa masinhing pagnanasa. May kasabihang kapag masyado mong ninanais ang isang bagay, nawawala ang linaw ng isip mo. At siguro nga totoo yun. Kasi ako, isang babaeng dating matino, propesyonal, may maayos na prinsipyo, ay unti-unti akong naging ibang tao. Hindi ako umaalis ng baryo. Hindi ako bumabalik sa bayan para magbakasyon. Kahit pa may pagkakataon akong umuwi sa Maynila, pinipili kong manatili. Dahil gabi-gabi, naghihintay ako. Gabi-gabi, umaasa ako. Pero sa paglipas ng mga linggo, may napapansin akong kakaiba. Nagsimula ang lahat sa simpleng usapan lang sa palengke. Si Aling Petra, yung matandang tendera ng saging, biglang tinanong ako habang kinukuha ko ang sukli. Naaalimpungatan ka ba tuwing madaling araw, iha? Napatigil ako. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung oo ang dapat kong isagot pero ngumiti lang siya ng pilit at sinabing, may mga gabing hindi mo alam kung gising ka ba o nananaginip. Pero ang katawan mo, alam niya ng totoo. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero kinabahan ako. Kasi parang may alam siya. Kinagabihan, sinubukan kong wag lumabas. Nilak ko ang bintana, sinara ko ang kortina, nagtaklob ako ng kumot. Pero bandang alauna, napadilat ako. Hindi dahil sa ingay kundi dahil sa lamig. Pero hindi yung malamig na parang aircon, kundi lamig na may kasamang kilabot sa batok. Ramdam ko na may nakatingin. Tapos may amoy na naman. Yung tipikal na amoy na basang damo at kahoy. Napalingon ako sa bintana. At kahit nakasara yun, may anino sa labas. Malinaw. Hugis ng lalaki. Nakatingin. Naghihintay. Gusto kong labanan. Gusto kong pigilan ang sarili ko na bumangon. Pero gaya ng dati, parang may humihila sa akin. At sa sandaling tumapak ang mga paa ko sa lupa, alam kong talo na ako. Bumalik kami sa kagubatan. At sa gabing yun, mas masinhi siya. Hindi marahas pero malalim. Parang may hinahabol. Parang may kailangang patunayan. Hinalikan niya ako sa mga bahagi ng katawan kong hindi pa nahahalikan ng sino man. Pinagsaluhan namin ng init na parang huling pagkakataon na. At sa gitna ng pagkakaupo ko sa mga hita niya, napabulong ako. Sino ka ba talaga? Hindi siya sumagot, pero tumigil siya sa paggalaw. Tumingin siya sa akin. Malalim, malamig, pero may lungkot. Hinawakan niya ang mukha ko at hinagot ang buhok ko. Dinampi ang noo niya sa noo ko. Doon ko narinig sa isipan ko ang isang tinig. Oo, sa loob ng isipan ko. Hindi siya nagsalita pero narinig ko yun. Hindi mo kailangang malaman. Ang mahalaga, nararamdaman mo. Kinilabutan ako. Literal. Umangat ang balahibo ko sa braso, sa batok, sa hita. Kasi hindi siya nagsalita pero parang naramdaman kong may pumasok sa loob ng utak ko. At nang magising ako sa mismong kama ko kinabukasan, hindi sa gubat, hindi sa damo, doon ako nayanig. Wala akong maalala kung paano ako nakabalik. Pero ang pinaka nakakagimbal, may sariwang bulaklak ng ilang-ilang sa unan ko. Walang ganon sa paligid ng kubo ko. At walang may tanim ng ilang-ilang sa baryo. Doon ko naisip, baka nga hindi siya tao.
Kaya sinubukan kong ikwento sa kaibigan kong si Jean. Siya lang ang malapit sa akin sa buong lugar. Medyo tomboy siya. Tahimik pero matinik ang mata sa mga nangyayari. Habang nagkakape kami sa veranda ng barangay hall, tinanong niya ako. Parang laging pagod ka na no? Pero hindi dahil sa trabaho. Napatawa ako, pero lumunok agad ng laway. Hindi ako umamin agad. Pero ilang saglit lang, naikwento ko rin. Hindi ang buong detalye pero sinabi ko na may lalaki akong nakilala sa gabi, sa gubat, na hindi ko makita sa umaga. Nag-iba ang mukha ni Jen. Marga, wala tayong lalaking ganyan dito. Lahat ng lalaki rito kilala ko. At kung may dayo man, madali mong malalaman. Hindi uso ang bisita na hindi napapansin. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. At kung totoo nga yung lalaking sinasabi mo, baka hindi mo na dapat siyang hinahanap. Natahimik ako. Pero sa loob-loob ko, nag-aalab pa rin ang katawan ko. Gusto ko pa rin siyang makita. Kahit anong sabihin nila. Kahit si Jean pa ang magbabala. Kinagabihan, pumunta ulit ako sa gubat. Sa gitna ng ulan, basang-basa ako. Nilagnat ako kinabukasan. Pero wala siya. Wala siyang bakas. Wala siyang amoy. Parang hindi siya dumaan. At doon ako unang natakot. Hindi dahil baka engkanto nga siya, kundi dahil baka iniwan na niya ako. Nang hindi siya muling nagpakita matapos yung gabing umulan, doon na ako tuluyang nawala sa balanse. Ang katawan ko parang laging may hinahanap na hindi ko alam kung paano punan. Para akong nalulunod sa katahimikan sa kawalan niya. Sa mga gabing dati ay may init at ungol, ngayon ay puro lamig at buntong hininga. Hindi na ako mapakali. Hindi na ako mapirme sa trabaho. Nawalan na ako ng gana sa pagkain, sa pakikipag-usap sa mga tao sa baryo. Kahit si Jane, nilalayuan ko na. Kasi ayokong makinig sa mga paalala niya. Para akong iniiwan ng mundong matino. Isang linggo. Isang buong linggo siyang hindi nagpakita. Sa loob ng 7 gabi, lagi kong inuulit sa sarili ko kung baka tapos na. Baka nakuha niya na ang gusto niya sa akin. Baka nilaro lang niya ako. Pero paano? Paano mo ilalarawan ang ugnayang hindi nagsalita ng mahal kita pero naramdaman mo sa bawat haplos? Paano mo sisirain ang sarili mong paniniwala na hindi na lang ito tungkol sa laman? Na may koneksyon? Na may silbi? Hanggang dumating ang araw ng pagdidesisyon. Sinulatan ako ng NGO headquarters. May bukas na posisyon sa Tacloban. Mas malaking project. Mas mataas na sahod. Mas organisadong setup. Noon ko naramdaman ang unang bugso ng dapat siguro tapusin ko na to. Sinabi ko kay Jen na aalis na ako. Hindi siya nagsalita sa una. Basta, tahimik lang siyang umiinom ng kape habang nakaupo kami sa kahoy na mesa sa labas ng kubo. Tapos bigla siyang nagsalita. Hindi mo kailangang napaalam sa kanya, Marga. Kasi kung gusto ka talaga niyang manatili, hindi ka niya ginawang tanong. Napatingin ako sa kanya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagtanggol yung damdamin ko na kahit ako, hindi ko maipaliwanag. Pero wala akong nasabi. Kasi baka nga tama siya. Kaya nagsimula akong mag-impake. Isang hapon, binalot ko ang maleta ko. Iniayos ang mga papeles, sinara ang mga drawer, at sa huling pagkakataon, lumabas ako ng kubo at tumingin sa kakahuyan. Tahimik. Walang hangin. Walang anino. Pero may biglang humaplos sa batok ko. Hindi ko alam kung hangin ba o guni-guni. At tumindig ang balahibo ko. Napapikit ako. Pinigilan kong umiyak. Sa gabing yun, hindi ako makatulog. Nakaayos na ang lahat. May darating na habal-habal driver kinabukasan para ihatid ako sa terminal. Pero para akong binabayo ng damdamin ko. Hindi ako mapakali. Hindi mapakali ang tiyan ko. Tapos, may narinig ako. Mula sa labas ng bintana.
Marga. Isang pabulong. Isang pamilyar na tinig. Bumangon ako agad. Tumakbo palabas kahit nakapantulog lang. Walang tsinelas, kahit madilim, kahit walang ilaw. Tumakbo ako. Diretso sa kakawyan, diretso sa punong akasya. At nandoon siya, nakatayo, gaya ng dati. Hubad pa rin ang pang-itaas, basa pa rin ang buhok kahit walang ulan. At nang makita ko siya, parang binuhusan ako ng init mula ulo hanggang talampakan. Lumapit ako. Walang tanong, walang salita. At sa gabing yun, muling naganap ang pagitan naming dalawa. Pero iba to. Mas malalim, mas matindi, mas masakit. Para kaming parehong galit. Parehong nauulol sa damdaming ayaw naming aminin. Hindi kami umungol. Parang pinipigilan namin. Pero bawat sikip ng yakap, bawat salubong ng katawan, ramdam mong may hinahabol kaming dalawa. Ako, hinihiling na manatili siya. At siya, na alam kong sinusubukang pigilan ang sarili niya na mawala. At nang matapos na ang lahat, nahiga ako sa damo. Basang-basa ng pawis at hamog. Nilalamig pero ayaw ko mawala. Tumingala ako sa kanya. At doon ko lang siya narinig sa totoong tinig. Pabulong. Halos hindi ko marinig. Hindi kita pwedeng samahan sa mundo mo. Parang tinusok ang dibdib ko. Pinilit kong bumangon. Pero, bakit mo ako pinuntahan pa? Hindi siya sumagot. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo gaya ng dati. Tapos sinawakan ang pisngi ko. At doon niya binigkas ang mga salitang hindi ko malilimutan. Pero, hindi ko rin kaya na hindi kita mahalin. Tumingin siya sa akin. Parang may luha sa mata niya. Pero hindi ako sigurado. Tapos, tumalikod siya. Dahan-dahan, pumasok sa kakahuyan. At gaya ng dati, nawala. Wala na. Wala na talaga. Kinabukasan, nagising akong nasa kama ko. Suot ko pa rin yung damit ko. Malinis ang katawan ko. Walang sugat. Pero ang leeg ko, may marka. Kulay violet. Parang halik na masyadong madiin. Ang pagitan ng hita ko nanlalambot. At sa gilid ng unan ko, may bagong bulaklak ng ilang-ilang. Doon ko tuluyang tinanggap. Wala na siya. Umalis ako sa baryo nang hindi na lumilingon. Hindi ako nagpapaalam sa mga tao. Hindi ko sinabing may iniwan akong bahagi ng puso ko roon. Tahimik lang. Walang luha. Pero sa loob ko, para akong winasak. At hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin ako tuluyang nabuo. Kasi may isang nilalang na ginising ang lahat ng bahagi ko. Sabay niyang binali at inialay sa hangin. Ilang taon na ang lumipas mula nang iwan ko ang baryong yon. At kung may isang bagay akong hindi ko inaasahan, yun ay ang pagbabalik ko. Wala naman talaga akong plano. Wala sa mga bucket list ko o pangarap na muling marating ang lugar na yon. Sa totoo lang, matagal kong iniiwasan ang kahit anong makakapagpaalala sa kanya. Ayokong magbukas ng pinto na pinilit ko ng isara. Kahit alam kong hindi ko naman talaga nailak ng tuluyan. Pero minsan, ang buhay, may paraan ng pagbabalik sa iyo sa lugar na iniwan mo. Kahit pa ayaw mong bumalik. Isang buwan bago ang 3 araw ng anak ko, tinawagan ako ng dati kong supervisor sa NGO. May bagong project raw sa Visayas. Disaster Rehabilitation for a Flood-Prone Area. At kailangan daw ng consultant na may karanasan sa lokal na dynamics ng mga komunidad. And guess what? Isa sa mga lugar na kailangang bisitahin ay ang baryong yon. Hindi ko agad sinagot ng oo. 3 araw akong nag-isip. Tinimbang ko lahat.
Emosyon, alaala, katawan, lahat. Pero sa bandang huli, tinanggap ko. Kasi parte yon ng trabaho ko. At higit sa lahat, kailangan kong malaman kung totoo ba talaga ang lahat ng nangyari sa akin noon. O kung talagang isa lang yung imahinasyon na dala ng libog at kalungkutan. Pagbaba ko sa van, wala naman masyadong nagbago sa baryo. May konting solar lights na nasa gilid ng kalsada. May mga bagong kubo. May dalawang sari-sari store na may signage na gawa sa tarpaulin. Pero ang hangin, pareho pa rin. Mabagal, malamig, parang laging may laman. Naglakad ako mag-isa papuntang barangay hall. May ilang pamilyar na mukha pero karamihan, bago na. Napansin kong wala na sila Aling Petra. At si Jean, basta na lang nawala 1 taon matapos kong umalis. Hindi raw alam kung saan lumipat. Ang barangay captain, bago na rin. Mas lumalim ang paghinga ko nang sinabi sa akin ng staff na kailangan ko raw i-validate ang community map. Kaya kailangang puntahan ang dulo ng baryo, kung saan naroroon ang kakahuyan. Hindi ko alam kung biro ng tadhana o talagang sinadya yun. Kinagabihan, naglakad ako mag-isa. Wala akong kasamang staff. Ayoko silang isama. Gusto ko, ako lang. Tahimik lang ang paligid. May kuluskos sa damuhan, mga tunog na pamilyar pero parang luma na sa pandinig ko. At nang marinig ko ang kakahuyan, parang sumikip ang dibdib ko. Hindi na siya kagaya ng dati. May bakod na gawa sa kawayan. May sign na bawal pumasok, reforestation area. Pero tinanggal ko yon. Pumasok ako tulad ng dati. Wala akong flashlight. Wala akong takot. Doon ko nakita. Wala na ang punong akasya. Wala na talaga. Dati ay nandoon siya. Dati, doon siya laging nakatayo. Laging naghihintay. Pero ngayon, damuhan na lang ang nandoon. May konting mga bagong tanim. May mga punong pinilit buhayin muli. Pero yung puno, wala na. Parang hindi kailanman nandoon. Umupo ako sa damuhan. Tahimik. Pinikit ko ang mga mata ko. Pinakinggan ang paligid. Wala. Ni walang ihip ng hangin. Parang patay ang oras. Tumingin ako sa langit. Bilog ang buwan. Parehong buwan tulad ng mga gabing yun. Doon ako napaluha. Hindi yung iyak ng nagwawala. Hindi yung palahaw. Kundi yung tahimik na pagpatak ng luha na galing sa ilalim ng lahat ng naitago mo. Yung tipong hinog na sa dibdib mo pero ngayon mo lang pinakawalan. Ang sakit. Pero ang sarap ding tanggapin. Kasi doon ko napatunayan. Totoo nga siya. Kasi paano ko mararamdaman to kung wala talaga siya? Bakit ako umiiyak ngayon kahit tapos na ang lumipas kung wala namang nawala sa akin? Hindi ako umalis agad. Tumambay pa ako roon hanggang halos maghating gabi. At bago ako tumayo para bumalik sa kubo, may napansin akong nakabaon sa lupa. Sa mismong gitna kung saan dati ay nakatayo ang punong akasya. Isang pirasong sanga. Tuyo, halos patay na. Pero sa dulo nito, may tumutubong puting bulaklak. Lumuhod ako. Hinawakan ko yung sanga. At doon, muli kong naamoy ang halimuyak na hindi ko nakalimutan kahit kailan. Ang amoy ng ilang-ilang. Hindi ko na pinilit unawain. Hindi ko na kinwestiyon. Tinanggap ko na lang. Tahimik akong umiti. At sa isip ko, sinabi ko, salamat, kahit minsan lang. At sa likod ng katahimikan ng gabing yon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ko, parang may mainit na hininga ulit sa batok ko. Wala nang salita, wala nang katawan. Pero alam ko, naroon siya. Baka hindi na sa pisikal na anyo, pero naroroon. Kasi hindi mo kailanman nakakalimutan ang presensya ng isang nilalang na minahal ka ng hindi humihingi ng kapalit.
Pagkatapos ng gabing yun, marami akong muling naisip sa biyahe pabalik sa Maynila. Tahimik lang ako sa loob ng van, nakatingin sa labas, habang binabaybay namin ang palikong kalsada palabas ng baryo. Maraming beses akong tinanong ng kasamahan kong staff kung okay lang ba ako. Ilang beses ko lang din sinabing, oo, pagod lang ako. Pero hindi lang pagod ang dala ko. Bitbit ko yung damdaming matagal ko nang tinatago sa ilalim ng mga responsibilidad, sa ilalim ng pagiging ina, sa ilalim ng pagiging asawa. Noong una akala ko baka obsessed lang ako noon. Baka yung nangyari sa akin sa baryo ay resulta lang ng pag-iisa, pangungulila, ng stress, ng mga sandaling madali kang mapanghinaan at matuksong bumigay. Pero hindi. Sa mga gabing tulad ng dati, habang nakahiga ako sa tabi ng anak ko, habang pinagmamasdan ko ang tulog niyang mukha, may mga gabi na bumabalik ang init sa dibdib ko. Hindi dahil may kulang sa pamilya ko, hindi rin dahil naghahanap ako ng ibang lalaki. Hindi ganon. Kundi dahil may parte sa pagkatao ko na sa kanya ko unang natuklasan. Totoo yung sinasabi nila. May mga tao na darating, hindi para manatili, kundi para pukawin ang parte ng sarili mong natutulog. Bago ko siya nakilala, akala ko alam ko na ang ibig sabihin ng desire. Akala ko sapat na ang maalab na halik, ang romansa, ang simpleng yakapan. Pero sa kanya, sa lalaking yun, natutunan ko na may klase ng pagnanasa na hindi lang laman ang kinakalabit, yung tumatago sa isip, yung pumupunit sa kaluluwa. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang tinangkang isulat sa journal ko ang lahat ng nangyari. Minsan, nagsusulat ako ng detalyado. Kung kailan ko siya unang nakita, anong eksaktong naramdaman ko noong unang beses niya akong hinawakan. Minsan naman, puro patlang lang ang laman ng pahina. Kasi parang hindi sapat ang salita. Parang nakakabastos ilarawan yung bagay na sagrado. Isang gabi, habang nakaupo ako sa terrace, hawak ang isang lumang photo album, nagtanong ang asawa ko. Mabait siyang lalaki. Tahimik, maunawain. Hindi siya madaldal pero marunong makiramdam. Sabi niya, may binabalikan ka ba sa nakaraan? Hindi ako sumagot agad. Pero pagkatapos ng ilang segundong paghinga, tinapik ko lang ang kamay niya at sinabing, may mga bagay na hindi na kailangang balikan, pero kailangang tanggapin na nangyari. Tumango lang siya, walang follow-up na tanong, at doon ko lalo siyang minahal, kasi hindi niya ako pinilit ipaliwanag ang hindi ko kayang ipaliwanag. Sa mga gabing ako lang ang mag-isa, umiinom ng wine habang pinapakinggan ang bugso ng hangin, napapaisip ako. Bakit kaya ako? Bakit ako ang pinili niya? Hindi naman ako ang pinakamaganda. Hindi rin pinakamabait. Hindi ako virgin nung nakilala ko siya. Pero siya, dumating siya sa buhay ko, hindi para baguhin ang pagkatao ko, kundi para buuin yung parte ko na hindi ko alam na kulang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang sabihin kung totoo ba siyang tao. Wala akong pruweba. Wala akong litrato. Walang saksi. Pero may iniwan siyang marka sa katawan ko, sa alaala ko, at sa paraan ng pagtingin ko sa sarili ko bilang isang babae. Minsan, tinanong ko ang sarili ko, naging kasalanan ko ba ang makipagniig sa isang nilalang na hindi mo maintindihan? Pero ang totoo, wala namang malinaw na hangganan sa pagitan ng tama at mali pagdating sa mga damdaming hindi mo inasahan. Sa mga karanasang hindi mo hiniling, pero buong buo mong tinanggap. Hindi ko siya minahal sa paraang gusto kong magkaanak kami. Hindi ko siya minahal sa paraang gusto kong makasama siya sa hapagkainan o makilala ng mga magulang ko. Hindi ganon. Minahal ko siya dahil ginising niya yung kabuuan na ako. Hindi lang bilang babae, kundi bilang isang nilalang na kayang magmahal ng mas malalim pa sa kung anong kayang ipaliwanag ng dila. Hindi ko na siya muling nakita.
Wala nang bulaklak ng ilang-ilang sa unan ko tuwing umaga. Wala nang basang bakas ng paa sa sahig. Wala nang init sa leeg ko habang natutulog. Pero yung totoo, pakiramdam ko nandun pa rin siya. Sa bawat haplos ng hangin kapag gabi, sa bawat sandaling tumatayo ang balahibo ko ng walang dahilan, sa bawat panaginip na wala akong maalala sa umaga pero nagigising akong nanlalambot, nangungulila, at hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya naaalala dahil pantasya siya. Naalala ko siya dahil totoo siya. At sa maikling panahon na yon, 1 linggo, 1 buwan, ilang gabi lang, naipadama niya sa akin ang klase ng koneksyon na hindi ko pa naranasan noon. At hindi ko na rin muling mararanasan pa kahit anong pilit. At oo, may mga gabi pa rin na hanggang ngayon na nananaginip ako. Gising ako at pinagpapawisan. Nanlalambot, may bakas ng mga ungol na hindi ko maintindihan kung saan nanggaling. Minsan, nakakaidlip ako sa kotse habang nakapila sa school pick-up ng anak ko. Tapos magigising ako na parang kagagaling lang sa ilalim ng puno. Amoy damo, amoy ilang-ilang ang palad ko. Pero hindi ako natatakot at hindi ko itinuturing na sumpa ang lahat ng ito. Kasi hindi lahat ng lihim ay para ikuble at hindi lahat ng hindi mo maipaliwanag ay kathang isip. May mga pag-ibig na dumarating hindi para manligaw, hindi para magpakilala sa magulang, hindi para tumira sa iisang bahay. May mga pag-ibig na dumarating para lang gisingin ka. Para lang ipaalala sa iyo na may lalim ang katahimikan mo, na may apoy sa ilalim ng tahimik mong kilos, na may kakayahan kang maramdaman ang sarili mo ng buo. Kahit isang tao lang ang unang gumawa nun para sa iyo. At sa dulo ng lahat ng to, sa huling pahina ng kwento ko, isa lang ang gusto kong sabihin. Oo, totoo siyang dumaan sa buhay ko. At kung may pagkakataon kayong makaramdam ng isang gabi na para bang may dumampi sa leeg niyong hangin na mainit at mahina, huwag kayong matakot. Baka hindi niya kayo sinusundan. Baka ipinaparamdam niya lang na hindi kayo nag-iisa. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at nakikinig ng mga kwentong ina-upload ko. Sana po wag po kayong magsasawang makinig ng mga stories ko. Palagi po kayong mag-iingat. Have a nice day po. Hanggang sa muli.